Welcome back to my channel. I'm Will Bitin. Nagba-vlogs nga po ako ng iba't ibang uri ng natural halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe, mag-like, sinusubili ng ganyan. Huwag na rin mo kalimutan i-share sa friends and family kung may dito kayo sa ginagawang pag-tutorial, pag-vlog sa iba't ibang uri ng natural halamang gamot. Bago ko po umpisahan ang pag-tutorial ko, maraming salamat po sa all subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakas. Sana po patuloy niyo sa pagtahan ko para lalo po mag-growth. Marami po natin matulungan na mahirap natin mga kababayan ang mga sa mga libreng gamutan. Okay. Ang tips ko po ngayon yung tungkol sa pananakit ng dibdib. Yan po yung topics natin yung tips tutorial ko sa araw na ito. Kayo po ba ay nakakaranas ng pananakit ng dibdib sa araw-araw ng inyong pamumuhay? Ito po yung tips ko na pwedeng makatulong sa inyo kahit maliit na bagay. Okay. Tips number 1, kapag sumasakit yung dibdib mo, pwedeng pagod na pagod ka, kaya sumasakit yung dibdib mo. Yan po yung dahilan ng pananakit ng dibdib. Tips number 2, dahilan ng pananakit ng dibdib, yung kulang ka sa inom ng tubig. Nasubukan ninyo yan, parang matutuyo yung lalamunan ninyo, then tapos nasamahan pa ng pagod, init ng araw, pwedeng yung dibdib mo ay sumakit pag kulang ka sa inom ng tubig. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, dahilan ng pananakit ng dibdib, yung pagod na pagod ka, tapos nabigla ka. Hindi ka sanay na magbuhat ng mabigat. Hindi ka sanay tumakbo ng malayo. Hindi ka sanay maglakad ng sobrang layo. Hindi ka sanay umakyat sa mataas sa building or sa taas ng puno ng kahoy. Yung kaya yung dibdib mo sumasakit. Yan po yung tips number 3, pananakit ng dibdib. Tips number 4, pananakit ng dibdib, yung pwede ka na nagbuhat tapos yung binuhat mo hindi mo kaya, tapos mabigat pa sa iyo, pwedeng sumakit yung dibdib mo, pwede pa nga na pumutok yung mga ugat-ugat mo dyan sa dibdib mo kung mabigat pa doon sa iyo yung binubuhat mo. Yan yung tips number 4. Tips number 5, dahil ng pananakit ng dibdib, yung kapag may sakit ka sa puso, yung sign na may sakit ka sa puso, pwedeng sumakit yung dibdib mo. Lalo na kung may problema ka na hindi mo kayang lutasin, pwedeng sumakit ang dibdib mo kapag may sakit ka sa puso. Ang kailangan yan, magpakonsulta ka sa doktor, magpa-check up ka. Kasi pag sa puso, ang tawag yan ay ini-ECG. May mga ipit na nakalagay, nakakunik sa aparatos. Malalaman kung may sakit ka sa puso. Ang tawag yan, ECG. Yan yung tips number 5. Tips number 6, pananakit ng dibdib. Yung nag-inom ng sobrang dami, halimbawa red wine, white wine, tapos matataas ang volume ng alak, pwedeng sumakit yung dibdib mo, o pwede pang sumuka ka ng dugo kapag hindi mo kinaya yung iniinom mo. Yan yung nangyayari sa iyo na sanhin ng pananakit ng dibdib. Yan po yung tips ko, tips number 6. Sana po nakatulong ako sa mga taong nag-search ng video na ito, yung pananakit ng dibdib na nararamdaman nila. Sana po ay nakatulong ko sa inyo kahit kaunti. Sa bago lang po dito sa channel ko, pwede po bang makahingi ng konting tulong? Kung bago lang po kayo, paki-subscribe, paki-like po, and paki-share na rin po sa friends and family kung mahilig po kayo sa ginagawa kong pag-tutorial, pag-vlogs ng iba't ibang uri ng natural halamang gamot. Okay. Thank you for watching. Maraming salamat po sa inyong panonood.